Guys, welcome dito sa The Sun and Sorrow. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. Ten of Cups. Wow, ganda. Siyahin ka, active. Bold and daring, kasi the sun. Maliwanag ang iyong kinabukasan. Very passionate, you're talented. O kung hindi man ay it depends, no? Confident, charismatic, and charming. Fulfilled and happy ka sa buhay pamilya mo o with your family, with your loved ones. Para nag-umpisa na maging maliwanag. Maging maliwanag yung oras mo, maliwanag yung buhay mo, na walang mga nanggugulo. Parang na-vanish ba? Parang may tutok na liwanag sa'yo, no? Na hindi makapasok yung kadiliman, na hindi ka ma-atake, hindi ka mapisti ng kadiliman at yung family mo o yung karir mo, yung kapirahan mo, yung all areas ng buhay mo. Yan. Na manatili na peaceful and harmonious yung relationship mo with your family, na manatili yung there's peace and harmony and balance and komportable and fulfilled yung buhay mo, fulfilled ka, satisfied, you're living a happy life, na happy yung buhay ninyo, and patuloy kang magsasucceed sa buhay, ganoon, kasi may the sun pati dito. Patuloy mo abutin yung mga pangarap mo sa buhay. Wait lang ha. Anong kahilingan mong magagrant? Yung mamuhay ka ng tahimik, stable, secured, and malawak yung paligid, may mapuno, ayan, walang ganong kapitbahay, or hindi dikit-dikit yung bahay, kasi wala namang kadikit na bahay dito. Talagang may malawak kayong space, bakuran, ganon. And yung may sarili kang bahay, kung wala ka pa sariling bahay, or else kung may bahay ka na, ay yung malawak yung lugar, malawak yung paligid, walang na malayo yung kapitbahay or hindi dikit sa inyo yung kapitbahay, mga ganun ba. And sa nature, malapit kayo sa nature, may mga puno sa paligid, no? May mga bulaklak sa paligid ng bahay ninyo, kahit simple, basta peaceful and masaya kayo, no, ng pamilya mo, ganon. Yun. And ano ang message for you? Nabangga to eh. Clarify ko. What's with the Ace of Swords in reverse here? Upright ba tong Ace of Swords na yan? Upright daw to. Nabangga kasi dun sa ano ko. Upright daw ito. Magtagumpay ka, maging victorious ka. Na wala nang mga humaharang, wala nang mga balakid, wala na yung mga pumipigil sa'yo na mag-succeed, na maging victorious, na magtagumpay yung mga uumpisa mo, like sa love life, sa career, o you name it. Kung ano pa, no?
kung ano man yung mai-pursue mo sa buhay, yung mga pangarap mo sa buhay mo. Na magagawa mo ng magtagumpay. Kasi kung may mga balakid, kung yun ang mga experience mo, palagi na lang hindi nagsasucceed kasi may mga balakid, may mga hadlang, no, ang hirap magtagumpay, hirap mag-succeed, ay na-clear na natanggal na yung mga balakid o na-vanish na siya. And para ba may nakatutok na sa yung liwanag. Kasi kung ginagawan ka ng witchcraft or black magic, it's darkness. Yun ang ginagawa nila. Yung anib sa kadiliman para lang i-harm ka. Ganyan naman yung witchcraft eh. Lalo yung makulang barang na yan. Kaya nga, kampo na ng kadiliman ang mga nangungulam at mga babarang at yung mga witches na yan. Kasi nakikianib na sila sa kadiliman para lang mang-harm, no? Kadalasan pa niyan, yung rason nila, inggit sila. Yung gano'n, tapos sabihin nila, mayabang kasi. Actually, walang masama kung makwento yung isang tao, kung totoo naman, no? At ano ngayon kung nagyayabang, kung tingin nila nagyayabang, ay kung lalo na kung totoo naman, di ba yung sinasabi ng isang tao. Pero mas better talaga wag ka magkwento nga lang about sa sarili mo. Kasi may mga inggitiro talagang tao. Tapos sabihin nila mayabang ka. Ganun. Tapos gagawa ka lang nila ng scheme deceit to illusion ka nila o gagawa ka ng witchcraft. Kasi daw mayabang ka. Pero ang totoo niyan, main reason niya kung bakit gumagawa sila ng ganun dahil sa inggit nila. No? Na matindi yung parang napupuyos sila sa galit dahil sa inggit nila na hindi sila move on sa matinding hatred and intense na naramdaman nila, na emosyon nila, na pagkainis dahil sa nainggit sila. Lalo kung kinuwento mo na may ganito, ganyan ka, gano'n. Eh kasi nga, yung mga taong gano'n, pinapaira na inggit. That's why naging evil na. So, ayan. Okay lang sana kung yung kwentuhan mo, hindi igitira. Wala lang sa kanya yun. O kaya, masaya pa siya for you. Supportive pa siya. May ganong tao, pero madalang lang talaga. Mas marami ang umiiral sa kanila inggit na hindi na sila naging aware nila, lamang na sila ng inggit nila at umaanib na sila sa kadiliman. Aware silang umaanib na sila sa kadiliman dahil sa inggit nila, no? Pero hindi na sila aware na inggit pala yung naramdaman nila o sinasadya lang talaga nilang magkunwari na hindi sila naiinggit, na i-deny, no? Na hindi sila naiinggit daw. Pero totoo naiinggit yan sila. That's why ganun sila. Lalo kung ma-immature pa yan, na hindi pa matured mag-isip, wala pa ma-experience sa buhay, at hindi pa napangaralan kung na mali ang mainggit, yung makaramdam ka ng ganyan, o mali talaga kasalanan ang mainggit, mas lalong masama, no? Mas lalong matinding kasalanan o matinding kasalanan ang gumawa ka ng harm, deceit, scheme, lalo yung witchcraft dahil sa inggit. Yan. Dahil hindi reasonable yun, hindi makatwirang rason yun. So, ano yung at hindi din makatwirang rason na kung ikaw lang una, no, kunwari lang, o siya yung una, tapos nagalit ka kasi inunahan ka, kunwari inunahan ka na, ginawa ka ng deceit, no? O binastos ka, o sinadya na bastusin ka, ganun. May mga ganun kasi na para itaas na lang yung sarili nila, bastusin nila yung isang tao para tumaas yung tingin nila sa sarili nila, para tumaas yung tingin ng kapwa din nilang foolish. Mga foolish kasi yung mga ganun.
sa kanila para tumaas yung tingin ng mga tao sa paligid nila sa kanila na mga foolish din. Ganun yun sila. Kasi nga foolish yung utak nila. Ganun sila. Mga foolish sila. Ngayon, pag nagalit ka kasi binastos ka o kaya ginawan ka nila ng deceit o kaya ninakawan ka na. Tapos ginawan ka nila ng kaibilan dahil nagalit ka. Dahil hindi ka papayag na sa ginawa nila dahil nagalit ka, dahil sinalbahe ka nila, dahil ginawan ka nila ng deceit o ninakawan ka nila o binastos ka. Ayun din, hindi sila makatwiran. Sila ang hindi makatwiran. So, at yung mga ganung tao, very manipulative. Minsan, sinasadya nila na una-una talaga, na bastos. Sinasadya nila na mangretar. O kaya, yung gagawin ka ng deceit para magalit ka. O, pag nagalit ka, ikaw pa ngayon masama. Para makarma ka daw. O, diba? Pero plano na nila yon, scheme na nila yon. O kaya ay para may rason sila para salbahin ka nila na ikwento ka pati nila sa iba na ganito ganyan ka, nagalit ka, no? Pero hindi na sasabihin kung ano ginawa nila sa'yo, kung bakit ka nagalit na ganun ka, dahil naging ganun ka, naging nagalit ka. Sadyain nila yan kasi nga deceitful, cunning, evil. Ganyan kadalasan mag-isip ang mga evil. Ganyan ang mga evil, ganyan ang mga gawain ng mga evil. Cunning. Mga deceiver pa yan. Ano pa ang energy mo ngayon? Describe, para bang bookkeeper or keeper of knowledge or keeper of information, kalat ng balita, pwede din ganun, or kasi parang nagpaparami ng mga copies ng mga libro, ganyan ang scribe noong unang panahon and bookkeeper, parang ganyan ba, and taga-print ng mga like Bible, ng mga taga-print ng mga like Biblia, mga ganyan. Parang ganyan yung mga scribe Yan ang scribe. So ano pa? Search na lang para maintindihan nyo ng gusto. So ano pa ang about sa'yo? Yourself. Naituto ka sa sarili mo. Hindi mo ginagaya-gaya yung ibang tao. Hindi ka kapikat. You're genuine self. That is your true self, kung ano ka ngayon. Nagpapakatotoo ka. And para bang may kapangyarihan or power or maybe ability, no? Or talent, kung ano man yan. Yan kasi lumiliwanag sa loob mo na mailalabas mo yan siya, no? Pwedeng talent. And you are guided by the Holy Spirit. Ganyan. And pag mga ganito guys, kadalasan for inspiration to. So it depends sa inyo kung makaresonate kayo, okay? You are passionate. Malakas yung sacral chakra mo, yung heart chakra mo, and your intuition. Yan. And you are very positive right now. Yan, kasi color yellow, golden rooted, grounded. Yan. Ano ang kahilingan mong magagrant? Anong maging buhay mo yan? May mara-reject ka na, ano yung ma-reject mo? Ay, yung mga sinesend nila sa'yo, yung mga binibigay nila sa'yo, like energy nila, like mga spell.
mga spell, mga palipad hangin. Yan ang maging buhay mo. Ma-reject mo na yung mga spell nila, mga sinesent nila sa'yo, at ano pa, maging buhay mo yun. May magbago, there's change, para mamatay yung dating ikaw. Hindi ibig sabihin na mamatay talaga, no? Na mamatay yung katawan mo. No. Kundi magkaroon ng rebirth sa'yo. Maging bago yung personality mo, o there's change, transformation. May magbago talaga sa'yo. Maging parang panganak mo muli, parang ganun ba, na magbago sa'yo, na may mag-transform sa'yo. So, ano tong death card na to? Knight of Pentacles. Na maging consistent ka na at maging positive. Na hindi ka na maging committed ka na din sa work mo, sa mga ginagawa mo, at sa trabaho mo, maging reliable ka, hardworking, at hindi ka na aloof or hindi mo na ina-isolate yung sarili mo. Mag-heal ka na, may balance. Yan. At hindi ka na what's with the Ace of Wands in reverse here? Maging clear na yung judgment mo. Hindi na na-atake o hindi na nagagawa ng scheme and deceit o ng mga pang-atake ng iba yung iyong judgment. Kumbaga manatili na maging clear yung isipan mo. Yan. Manatili na clear yung judgment mo, na walang nagka-clouded sa judgment mo. Ayan. Kasi may pamilya dito against, na siguro umasenso ka o mapasayo yung kung ano yung para sa'yo, kasi gusto nila angkinin, no? Yung kung anong para sa'yo, kaya pinapa-clouded na yung judgment mo, yung isip mo. Ina-atake nila yung isip mo. Yan. Yung pamilya na yan. Kakaroon ng hostisya yan. Bibigyan ng hostisya yan. May hopeless na yan sila na ma-clouded na yung judgment mo, yung isip mo. And babalik na yung alindog mo, yung attractiveness mo, yung charm mo. You will be very attractive and good looking. And hindi ka na din pag-initan pa ng mga tao. Yan. Kasi minsan, kung bakit pinag-initan ng mga tao, na maraming tao, yung isang tao, kasi may mga curse yan minsan, kinurse sila, na pag-initan sila ng maraming tao. Yan, magkaroon sila ng mga kaaway. Mga ganun ba? Scheme yan, deceit ng ibang tao. So yan, ito. And kung may person ka na cold sa'yo and unemotional, hindi na siya maging cold and unemotional towards you. Maging positive and maging excited na siya and passionate na mag-take na action sa'yo. Ito, inaantay mo for sure. Hindi niya na i-restrict yung sarili niya o hindi na siya restricted. Yan. Kasi nag-juggling pala yan siya. Nag-juggling. Kaya ayan, natiling hiwalay kayong dalawa. In separation right now. And hindi na siya nalilito. Hindi na siya naguguluhan. Hindi na distracted yung isipan niya. Hindi na siya distracted.
Alam niyo na kung sino gusto niya, kung sino talaga. Parang nag-overthink to yung person mo na to. Oh. May nang-atake sa isip niya, pero hindi na siya nalilito ngayon. Alam niya na kung ano yung gusto niya, kung sinong pipiliin niya, kung ano yung priority niya. At yun ang atake sa isip nitong person mo na to. Kasi sinundan ng 3 of Pentacles. Hindi na gumagana yung mga ginagawa nila na yung parang nagkaroon ng collaboration sa kanila. Pagtutulungan ba? Parang pinagtulong-tulungan nila tong person mo. Yan. Kaya itong person mo makapag-offer na din sa'yo sa wakas ng a huge offer. Ito hawak ng King of Pentacles dito. Ang asawahin ka niya. Yan ang offer niya sa'yo. Ang pangasawa ka niya. Ang maging a good provider siya. And High Priestess in reverse. Hindi na magpa-delay pa na may priestess na yan. Na mga maybe psychic or spiritual. O maybe kung hindi man psychic, gumagawa ng mga spiritual yan sa inyo. Hindi na nila mapadelay, hindi na nila maharangan itong offer ni person na yun. A huge offer. Yan. So, ito na lamang. By the way, anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? My life is not as together as it seems. So, ano pa ang gusto sabihin niya sa'yo ng person mo na yan? I love you unconditionally. Kasi may mga challenges kaya nasabi niya itong isa. So, ito na lamang guys for collective reading.